Sa CCTV na yan sa Balayan, Batangas, nagminor ang jeep na yan sa National Highway sa barangay Langgangan. Bumangga sa likod nito ang kasunod na bangkulong na isang uri ng tricycle. Kasunod din nito ang isang dump truck na nabangga at nakaladkad ang bangkulong. Dead on arrival sa ospital ang 15 taong gulang na sakay ng bangkulong. Sugatan ang 4 na iba pang sakay nito. Ayon sa pulisya, nagkaareglo na ang may-ari ng truck at pamilya ng mga biktima. Hindi na sila magsasampa ng reklamo sa driver ng dump truck. Gumulong na ang deliberasyon sa Kamara para sa 2026 National Budget. Kuha po tayo ng detalye sa ulat on the spot ni Tina Panganiban Perez. Tina? Formal nang binuksan ang deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa panukalang 6.793 trillion 2026 budget. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez at kay Appropriations Committee Chair Micaela Swansing, sisiguruhin nilang ang kada pisong gagastusin ng pamahalaan ay pakikinabangan ng tao. Lalo pat sinabi ni Swansing na ang bawat piso sa budget ay galing sa dugo at pawis ng bawat Pilipino. Ito rin ang kauna-unahang budget process na binuksan sa People's Organization at Civil Society Organization. Katunayan kasama sila sa mga in-acknowledge sa pagsisimula ng deliberasyon kanina. Ang DBCC o Development Budget Coordination Committee ang magbibigay ng briefing ngayong umaga. Ang bumubuo sa DBCC ay ang Department of Budget and Management, Department of Economy, Planning and Development, Department of Finance at Bangko Sentral ng Pilipinas. Nilinaw ni Swansing na briefing pa lang ito at hindi pa pagdinig dahil hindi pa nare-refer ang GAB o General Appropriations Bill sa komite. Sabi ni Swansing, kailangan kasing i-check ang kada linya ng NEP o National Expenditure Program na siyang isinumite ng ehekutibo at kakain din ng oras ang printing nito. Sabi pa ni Swansing, inaasahang maihahain ng GAB sa loob ng isang linggo. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Happy Monday mga mare at pare! Marami ang natuwa sa mala mother and daughter closeness ni ating kapatid star Carmina Villaruel at ni ex-PBB housemate Ashley Ortega. Instant sweetness overload ang peg ng dalawang actress off-screen. Benta sa netizens ang ilang moments ni na Carmina at Ashley sa golden birthday ni Carmina nitong weekend. Si Ashley ang girlfriend ni Mavi na anak ni Carmina. Napadyam pa nga ng Crazy For You si Ashley habang proud siyang binivideohan ni Mavi. Todo cheer naman sa kanya ang kambal ni Mavi na si Cassie. Noong Mother's Day nang makasama ni na Ashley at Mavi, sina Carmina at Zorin Legaspi sa isang double date celebration. Dati na rin nagkasama sa hit GMA Prime series na Widow's Web, sina Ashley at Carmina. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Arestado ang nagsisilbing accountant ng isang kumpanya sa Bacolod City. Cecil, para sa anong krimen yan? Rafi, embezzlement umano o pagnanakaw ng pera ng kumpanya ang ginawa ng sospek. Ayon sa pulisya, abot sa 900,000 pesos ang ninakaw ng babaeng accountant sa loob ng 2 taon. Nabisto lang daw ito nang magsagawa ng company audit. Napag-alaman na kumukuha siya ng bahagi ng kitang nire-remit ng mga sales staff ng kumpanya. Aminado ang sospek sa pagnanakaw at sinabing ginamit niya ang pera sa e-sabong at online gambling. Nahaharap siya sa 40 counts ng reklamong qualified theft. Arestado ang isang lalaki matapos looban ang bahay ng isang negosyante sa Barangay Fatima sa General Santos City. Mahigit 400,000 pisong halaga ng relo at gintong alahas ang narecover ng pulisya sa bag ng 25 anyos na sospek. Ayon sa pulisya, ilang beses nang nilooban ng lalaki ang bahay ng biktima at nakunan pa siya ng CCTV. Noong August 12, inakyat niya ang pader ng bahay. Nakunan din siyang naglalakad sa loob ng parehong bahay noong July 8. Dagdag pa ng mga otoridad, aabot umano sa milyon-milyong pisong halaga ang ninakaw ng sospek. Aminado ang sospek sa krimen pero hindi raw totoo na aabot sa 3 milyong piso ang kanyang ninakaw. Paliwanag niya, nagawa lang niyang magnakaw para sa kanyang nakababatang kapatid na may sakit. Humingi siya ng tawad sa kanyang nagawa. Hindi nagpaunlak ng panayam ang may-ari ng bahay na desidido raw na sampahan ng reklamo ang sospek.
Naghandusay ang lalaking yan habang kinukuyog ng grupo ng mga lalaki sa Cebu City. Habang sinasapak siya, may isa pang tumalon at tila naglanding sa mukha ng biktima. Abot sa 12 ang nambugbog sa kanya na karamihan daw ay minor de edad. Pag-amin ng biktima, miyembro siya ng isang gang at mga miyembro raw ng kaaway na gang ang mga nambugbog. Nagkaharap na ang mga sangkot sa insidente kasama ang mga otoridad. Doon napag-alaman na nagsimula ang gulo ng habuli ng biktima ang kabilang grupo. Inakala raw na may dalang sandata ang biktima kaya siya kinuyog. Sa huli, walang plano magsampa ng reklamo ng biktima. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado sa Caloocan ang 2 suspect sa pagpatay umano sa 2 babaeng natagpuang patay sa tabing kalsada sa Palawig, Zambales. Ayon sa pulisya, natunto ng 2 sa isang hotel sa barangay Bagong Barrio. Na-recover sa mga suspect ang isang baril at 2 sasakyan na ginamit nila sa pagtakas. Ayon sa mga pulis, posibleng may kinalaman umano sa iligal na droga ang motibo sa pagpatay sa mga biktima. Tinutugis pa ang 2 kasamahan ng mga naaresto. Nakatakdang i-turn over ang mga suspect sa Zambales Police para sa pagsasampa ng reklamo. Wala silang pahayag. Sinuspindi ng 70 araw ng Land Transportation Office ang lisensya ng viral pickup driver na nag-counterflow sa Malolos, Bulacan. Inimbitahan din ng LTO ang driver na personal na nagsumiti ng komento o paliwanag sa kanilang tanggapan sa August 22. Posible siyang maharap sa reklamong driving against traffic, obstruction of traffic at improper person to operate a motor vehicle. Wala pang pahayag ang pickup driver. Sumakses ang pagpapalabas ng Ganito Tayo Kapuso short films kahapon sa Quezon City. Sa mga hindi po nakapunta, mapapanood din yan sa Kapuso channels at digital platforms. Balitang hatid ni Athena Imperial. Pinilahan sa isang mall sa Quezon City ang Ganito Tayo Kapuso, film showing ng GMA na handog ng network sa mga manonood. Filipino core values ang tema ng 7 short films na tampok sa screenings in celebration of the network's 75th anniversary. I'm really glad na meron ganitong advocacy ang GMA kasi sa panahon ng misinformation, in fact, sa dami ng information, kuminsan hindi mo na alam kung ano yung mahalaga. At the end of the day, ang babalikan mo yung tinatawag na core values. Sana wag lang tayong matuwa. We take to heart kung ano man yung mga messages at lessons at values na pinararating ng bawat 7 pelikula. Tampok sa Tres Maria sina Mikey Quintos, Annalyn Baro at Thea Tolentino. Susubukin ang kanilang pananampalataya at pagiging makajos sa film na ito. Wala sa pagkahumaling sa gadgets, matutuklasan ng mga batang ginampanan ni Yuan Mikael at Shena Stevens sa storyang Gigi ang totoong saya sa pamamagitan ng paglalaro at pakikipagkaibigan. Tungkol naman sa pag-abot ng pangarap ang kwento ng Rakitera. Isa sa buhay ni Althea Ablan at Patricia Tumulak kung paano maging maabilidad. Sa pelikulang Opo ni Vanessa Del Moral, David Sean at Erica Laude, matututunan ang pagiging makabayan. Isang ina ang nagpamana rito ng mga kultura at panlasang Pinoy sa kanyang mga anak. Pagmamalasakit naman ang tema ng The Job Interbrew. Si Allen Ansay gumanap bilang applicant na naantala ang job interview dahil sa pagtulong sa kapwa. Inalala naman ng isang ama ang sakripisyo bilang jeepney driver sa pelikulang Para sa Pamilya. Pagiging mapagmahalang ipakikitang aral ni Matt Lozano at Heath Jornales. Pagkamalikhain ang tinampok sa The Mommy Returns, kung saan ang mga recipe ng mommy sumikat online dahil sa talento ng isang estudyante. Ang mag-amang Roy at Anton Vinzon magkasamang gumanap sa isa sa short films. Scenes nila ang pinakapumatok sa moviegoers. Kwento nila, hindi raw planado ang pagiging cast ni Roy. Ihinatid lang daw niya si Anton sa set ng last day of shoot. Kinausap ako ng taga Channel 7. Pwede ka bang ano to? Of course, yeah! Hinatid ko lang siya. Sabi ko, okay, game! Good experience daw kay Anton na makasama sa short film ang kanyang daddy na nagtuturo sa kanya ng acting tips at pakikisama sa mga cast at production staff and crew. Dapat kilalain mo muna yung co-actors mo bago ka tumungtong sa set na yon. And
dapat i-memorize mo lang lagi, paulit-ulit lang dapat yung i-memorize mo, kaya doon matutupad yung eksena na yun. Mapapanood din ang short film sa GMA, GTV, iHeart Movies at Heart of Asia, maging sa YouTube at GMA Pinoy TV para sa mga global kapuso. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umabot sa 25 pribado at pampublikong sasakyan ng pinara at tinikita ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ngayong araw dahil sa paglabag sa batas trapiko. Kabilang rito ang ilang bumibiyahe kahit pudpod ang gulong at ilang rider na walang helmet. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Sunod-sunod na pinara ng mga operatiba ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang mga motorsiklo na hindi nakasuot ng helmet ang rider at angkas sa Magsaysay Boulevard sa Sampaloc, Maynila kaninang umaga. Halos lahat ng angkas, mga estudyante na hihahatid sa kalapit na eskwelahan. Todo dahilan ng mga magulang. Nagmamadali lang sir, kakagising ko lang kasi pinagtatid lang rin ako ng asawa ko. Ngayon lang kasi nagmamadali ako eh. Paalala ng SAIC sa mga magulang, dapat nakasuot ang tamang helmet ang kanilang mga anak kapag sumasakay sa motorsiklo. Napakadelikado po dahil hindi natin masabi yung aksidente kung kailan o posible po bang mangyari. Iba po yung nandun tayo sa pag-iingat. Hindi rin pinalampas sa mga jeepney na bumabiyahing pudpud na ang gulong at sira ang brake lights. Mayroon pang gumagamit ng improvised plate. Sabi, tsaga-tsaga muna po eh. At wala pa pong pambili yung may-ari. Extra lang po kasi dito, nasira kasi yung unit ko eh. Ngayon lang pa ako nakabiyahe ulit eh. Tinawagan na ako, biyahe ko lang nga po eh. Ang bus na ito tinanggalan ng plaka dahil out of line. Nagsakay daw ng pasahero sa Cubao, kahit ang nakasaad sa prangkisa na biyahe ay Sorsogon hanggang Pasay lang. Sumusunod lang po kami sa mga dispatcher namin kung pinapasakay kami ng pasahero po. Umabot sa 15 motorcycle riders, 7 jeepney drivers, 2 bus driver at 1 truck driver ang natikitan dahil sa iba't ibang paglabag. Sabi ng SAI, kahit araw-araw ang kanilang inspeksyon, marami pa rin pampublikong sasakyan na nakikitaan ng mga paglabag, kaya mas hihigpitan nila ito simula ngayong araw. Yung pong mga mahuhuli po natin na mga lumalabag dito po sa ating mga ginagawang roadworthiness inspection ay irerekomenda na po natin for actual inspection ng kani-kanila pong mga sasakyan sa LTO para ito po ay masuri at makita po kung karapat-dapat po bang makatakbo sa mga pampublikong kalsada. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iniutos ng National Police Commission na bawiin ang balasahan sa pulisya na ipinatupad ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Sa pamamagitan ng resolusyon, may direktiba ang NAPOLCOM na ibalik bilang Deputy Chief for Administration si Lieutenant General Jose Melencio Nartates. Ipinababalik naman kay Lieutenant General Bernard Banac ang posisyon ng Commander ng Area Police Command Western Mindanao. Matatandaang nagpalit ng posisyon sina Nartates at Banac sa utos ni Torre. Dagdag pa sa direktiba ng NAPOLCOM, ipatupad na ng PNP ang bagong assignments ng 11 pang pulis. Nakasaad sa resolusyon na hindi tumaan sa NAPOLCOM ang unbank ang rigudon na ipinatupad ni Torre. Sa kabila nito, nagpahayag ng pagsuporta ang ilang Police Regional Office kay Torre. Ayon kay Torre, naresolba na ang anyay conflict sa pagitan ng PNP at NAPOLCOM sa pamamagitan ng dialogo. Hindi raw siya magbibigay ng detalye dahil internal matter daw ito. Dumalo ngayong umaga sa flag ceremony ng National Bureau of Investigation ang nagbitiw na NBI Director na si retired Judge Jaime Santiago. 3 araw yan matapos siya magpasa ng irrevocable resignation o hindi na mababawing pagbibitiw sa pwesto. Sabi ni Santiago, walang tigil anya ang paninira sa kanyang reputasyon ng mga interesado umano sa kanyang posisyon. Para daw hindi masira ang kanyang pangalan, pinili na lang daw ni Santiago na mag-resign. June 2024 nang italaga si Santiago bilang NBI Director. Mananatili raw siya sa pwesto hanggat wala pa siyang kapalit. Hanggat walang words, walang napipili, walang I will still perform my duty. Yun ay bilang respeto. Lilinawin ko to. Hindi ako umalis dahil sa ayaw ko na sa administration. Wala silang inutos na illegal. Ito ang GMA Regional TV News.
Patay ang isang rider matapos mabangga ng minivan ang minamaneho niyang motorsiklo sa Pulumulok, South Cotabato. Nadatnan pang lumiliyab ang motorsiklo na inapula ng mga bumbero. Ayon sa pulisya, nabangga ang motor ng kasalubong na minivan nang ito'y lumiko sa highway sa barangay Magsaysay. Dead on arrival sa ospital ang rider na nagtamo ng matinding tama sa ulo. Sugatan naman ang angkas niyang hindi pa tukoy ang pagkakakilanlan. Ipinamedical din ang driver ng van na sumuko sa mga otoridad. Sinusubukan pang kunin ang kanyang panig. Arestado ang 2 lalaki sa bypass operation sa barangay Bagasbas sa Daet, Camarines Norte. Ay sa pulisya, nasabat sa mga sospek ang mahigit sa 2 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng mahigit sa 14 na milyong piso. Nakumpiska rin ang isang kotse, 500 pisong bypass money at mga peking 500 at 1,000 piso. Nasa kustodiya na ng Daet Municipal Police Station ang mga sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Wala silang pahayag. Extra special ang 20th Showbiz Anniversary ni Kapuso Primetime Queen at Stars on the Floor Dance Authority Marian Rivera. Kasama niya kasing nag-celebrate ang mga estudyante ng Philippine National School for the Blind. Game si Marian na nakisaya sa meet and greet doon. Say ni Marian, thankful siya sa mga estudyante dahil sa hatid nilang inspiration at pagmamahal para sa buhay. Last month naman nang pasayahin ni Marian ang Smile Train Kids. Speaking of smile, kumasa sina Mommy Yan at Sixto Dantes sa new mom trend online. Sa video, may ibinulong si Marian kay Sixto. Ang caption nito ay, "Smile if you want a new mom." Biglang nawala ang smile ni Sixto at umiling pa. Si Marian naman napasmile sa cuteness overload ni Sixto na ikinatuwa rin ng netizens. May 6.8 million views na yan sa Facebook. Mga mare at pare, confirmed! Getting ready na ang global superstars BTS para sa kanilang much-awaited comeback. Inanunsyo yan mismo ng grupo sa kanilang 7-minute live broadcast sa Weverse nitong weekend. Chika ng OT7, looking forward na silang iparinig ang kanilang binubuong album na nakatakdang i-release sa 2026. Feeling emotional naman ang ARMY dahil sa non-stop kulitan at tawanan ng K-pop idols while enjoying their beach vacation sa Los Angeles, California. Eto naman, kapag nagbabayad po ng pamasahe, syempre dapat ibinibigay kaagad ang sukli. Pero ang bida nating graduating student na taga Manila, may one last lesson bago magmarcha. Natuto raw siyang alisin ang hiya para maibalik ang sukli nilang magkakaklase. Good afternoon po. Pwede po makuha yung sukli sa 100. Ano po kami? 7, 84 po, bali 16. Ayun, no? Malapit nang bumaba sa modern jeepsy na Maybell at mga kaklase niya. Kaya kailangan na raw talagang makuha ang sukli nila. Kaya ang kaibigan si Arvin naglakas loob na para mapansin ng manong doktor. For the barker ang peg sa loob ng jeep gamit ang portable mic at speaker. Worth it naman dahil naibigay ang 16 pesos na sukli sa 100 pesos na bayad nilang magkakaklase. Ang video nakakuha pa ng mahigit 1 million views. Yan ang trip na trending! Bakit hindi ba kaagad na ibibigay ang sukli? Baka naman nakalimutan. Tsaka may Sa mic dami pala nila. din, no, sa loob. Ay, baka Hindi kanya, mo kung dala bit-bit nung niya. estudyante. Bit-bit niya. Baka may video okay sila. Oo nga, oo nga. Pero kuwela naman, at talagang paalala naman to, na ibalik nyo naman kaagad. Lalo na marami nagtitipid na estudyante, di ba? Malaking bagay yung kahit na piso lang. Correct.